Sunday, everyone! Kumusta na po kayong lahat? This is indeed a great day, for this is a day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. So before we go to our praise and worship, tayo po muna ay magbasa ng awit. Let's open our Bibles in Psalm 145. We will be reading from verses 1 to 7. Psalm 145, verses 1 to 7. Let us read. I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. I will meditate on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works. Men shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your greatness. They shall utter the memory of your great goodness. Hallelujah. Today, let us declare the greatness of God in our lives. Because if God is for us, then no one could ever be against us. Hallelujah.
This is past and lost.
And all will sing how great
Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. And all will see how great is our God. So we'll see how great is our God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, at dalangin ko po ng bawat isa ay ligtas at mayroon pong kapayapaan sa puso at damdamin. Ngayong umaga po, tunghayan po natin ang talata ng Biblia. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 3. Samahan niyo po ako sa pangalawang Thessalonica, kabanata 2, talatang 1 hanggang 3. 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 3. Sige po. Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, we ask you, brothers, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa dakilang mong katapatan, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pagkalinga, Panginoon, sa buong isang linggo. At narito po kami ngayon. Let your word, Panginoon, ay siya, Panginoong ilaw, at siya po, Panginoon, magbibigay gabay at encouragement sa bawat isa sa amin. At ang salita mo, Panginoon, ay siya, Panginoong aming kalakasan. Siya, Panginoon, ang aming pag-asa. As we hear your word this morning, we allow the Holy Spirit to speak to us collectively, individually. And let your word not only be heard, but be done in our lives, Panginoon. Let your name be glorified, Panginoon. Let your name be exalted. To you be all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Ngayong umaga po, pag-usapan po natin ay the falling away or the drifting away. Bakit nga ba marami po ang lumalayo o napapalayo? The falling away. So, dito po sa aklat ng Thessalonica, yung sa chapter 1 pa lang po, halos piniprepare o pinag-usapan na ni Pablo yung pagbabalik po ng Panginoon. At pagdating po dito sa chapter 2, para bagang kinokorek ni Pablo yung siguro marami ng sabihin dito your letter or report na siguro na narinig o nalaman ng mga taga-Thessalonians regarding the coming of our Lord Jesus Christ. Sabi nga dito sa chapter 2 verse 2, not by become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. So may warning po siya sa verse 3, don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. So mayroon pong dalawang parang may misconception yung mga Thessalonians dito sa pagdating ng the day of the Lord at pagdating ng ating Panginoon. Kaya si Pablo inexplain sa kanila na ang pagbabalik ng Panginoon ay may dalawang events na mangyayari. Una po, the falling away or the drifting away. So sabi niya the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, a man doomed to destruction. Una pong mangyari is the falling away. Then sumunod po, the man of sin or the man of lawlessness
ay ihahayag. But ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay ang patungkol sa falling away. So, marami pong dinidescribe ang Bible dito sa falling away, fulfilled in history, at marami na pong pangyayari po na marami po talagang tumalikod, lumayo, at nagkaroon po ng mga sitwasyon na hindi po kaaya-aya. Ngayon, mapag-usapan natin na the falling away ay mapangyayari. The falling away would come. In fact, si Paul nagbabala po sa mga elders sa Ephesus. Kung mabasa po natin ito sa ang aklat ng Gawa, chapter 20, 29 or 29 to 30, mababasa po natin na talagang darating yung mga talagang magkukos ng paglayo ng mga mananampalataya. Sabi niya, after my departure, after his death, even Paul warned Timothy na marami pong mag-depart sa faith at marami pong mamumuhay na hindi po kaaya-aya. And even Peter, siya po ay nagbabala sa kanyang sulat sa mga taga-Asia Minor na marami sa yung papalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, malapit na pong maihayag ang man of lawlessness. Ano pong mag-o-occur? Ano pong mangyayari? Maraming false teachers na maglipana at marami pong susunod kung mamumuhay ng destructive ways. Mga kapatid, marami pong the falling away would come, at ang falling away ay dumating na nangyayari na din po. Kailan po ito? Ito po nag-umpisa po sa 1st century pa lang. So, makita po natin ito sa mga sulat ni John na nagpapaalala na siya na may mga antichrist were gone out from them, or who had gone out from them, telling them na talagang may false prophets, at isba rito ay nagtawag ito, nag-i-influensya po sa mga tao pong may pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. At false doctrines kasama din po dito. At sabi po sa Jude, ito po yung mga nagki-creep in, yung mga tawag nito na nasa loob ng pumapasok sa mga gawain o sa simbahan o sa church na hindi po ito namamalayan. So, mga kapatid, marami pa po siyang sinasabi. Sabi pa nga ni Jude na itong mga taong ito, they were denying the authority of the Lord Jesus Christ. At ito po nag-umpisa sa 1st century pa lang. And it continued sa susunod pang mga centuries, mga kapatid. Bakit po? Marami pong nangyari sa sunod pang mga centuries, marami pong mga warnings pa sa atin. Ito'y talagang mangyayari. Ito'y nangyari sa centuries, 1st century, sa susunod pang mga centuries, nangyayari po ito. Kaya ang Biblia patuloy pong nagpapaalala. At ngayong umaga, dito po tayo mag-focus that the falling away can still come. The falling away would come. The falling away had come or did come. The falling away can still come. So may warning po. Kaya po ang Biblia ay nagbibigay po ng warning sa atin against falling away, or yung ang sinatawag nilang apostasy. Sagana po ang scripture dito, na patuloy po from time to time, binibigyan po tayo ng pagkakataon, binibigyan tayo ng warning ng Holy Spirit na pagpalapit na po, lalo na pagpalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, ay ito pong falling away ay marami pong makakaranas. So ngayong umaga, the falling away can still come. Ito po ay it might happen sa entire church o sa church o karamihan sa church. Pero po, most of the time po, ito po nangyayari din po. Kung sa church ito, ibig sabihin individually mangyayari ito, ang drifting away. So, makita po natin basahin po natin yung
tawag nito, may mga warning po ang Biblia o ang scripture patungkol dito. Titingnan po natin ang kanyang mga warning. Tunghayan po natin na dapat po maintindihan natin ngayong umaga, ang falling away is possible. Marami pong nagsasabi at marami pong medyo confident dyan o medyo hindi mangyayari sa akin yan. Mga kapatid, nangyari na po yan a long time ago. First century, second century, and to the succeeding centuries, and even it remains to the present century, and it will come. It possibly come sa susunod pang mga century, sa susunod pang mga taon. So bakit po kailangan po nating ma-warn, kailangan po take heed of the warning ng Biblia patungkol dito. Anong sabi po ni Pablo kay sa Timothy po, chapter 1 verses 1 Timothy chapter 1 verse 19 to 20. Ano pong sabi doon? Holding on to faith, sabi ni Pablo kay Timothy, and a good conscience. Some have rejected this and so have shipwrecked their faith. Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. So makita po individually, may sinabi si Pablo na may mga taong ganito, they fall away from the truth, or sila po ay drifted away from the truth. So minention ni Pablo dito, personally po yon. So mayroon pang sinabi po sa Hebrews chapter 6 verses 4 to 6, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. So mayroon pong posibilidad, sabi ko nga kanina, bakit nagwawarn ang scripture, dahil mayroong malaking posibilidad na pwedeng mangyayari ang mga bagay na ito. Mayroon pa po siyang sinabi, bear with me as I read the scriptures. 2 Peter chapter 2 19 to 22. No, sabi po dito, they promised them freedom while they themselves are slaves of depravity. For a man is a slave to whatever he mastered, for whatever has mastered him. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and are again entangled in it and overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then to turn their backs on the sacred command that was passed on unto them. Of them the proverbs are true, a dog returns to its vomit, a soul that is washed goes back to her wallowing in the mud. Bakit po nagsabi ang scripture dito? Bakit? A falling away can still come. Sabi ko nga kanina, nangyari na before. It continues to happen, and at the present time, it's still happening. At ano ba tong falling away? Ito ba ay an overnight situation? Hindi po, mga kapatid. At dapat nating intindihan na huwag tayong pakampante, huwag kailangan nating patuloy na magkikliw sa Panginoon, dahil anytime it could happen to anyone. Marami po tayong naririnig, mga masabi pa natin na mga known, mga popular, and most of them, marami pa nga sa kanila, marami po tayong nababalitaan, mga ministers po, nakakalungkot po. Pero ang isa lang pong bagay dito, ngayong umaga, ang mga bagay ito ay posibleng mangyayari. Pero mayroong warn po dito upang hindi po mangyayari sa iyo at sa akin. So, tingnan lang po natin ano po yung warnings. Tingnan po natin ang Hebrews 2, 1-3. Unang warning po, give utmost attention in hearing and doing the word. Isa po sa pananggalang from falling away
or drifting away na sinasabi ay kailangan bago po dumating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon, marami pong depart from their faith, marami pong namumuhay sa wickedness, mga dating mga believers. Itong warning na to ay hindi to para sa sinners. This warning are for those who confessed or who claim to be believers or followers of Christ. Sabi po sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 3, we must pay more careful, we must pay more careful attention therefore to what we have heard, so that we do not drift away or fall away. For if the message spoken by angels was binding, and every violation and disobedience receive its just punishment, how shall we escape? How shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who have heard Him. Mga kapatid, unang warning po, matunghayan po natin sa aklat ng Hebreo, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 3. Give utmost attention. Ang sabi niya, give more careful attention. Ano daw? Doon sa naririnig mo. Ano ba yung naririnig natin? The Word of God. Una pong warning, give utmost attention in hearing and doing the Word of God. Hindi lang po natin to basta-bastang pakinggan kasi may sinabi sa may violation and disobedience. So, ibig sabihin, nakapakinig pero ayaw, pero sinalungat, kinontra at hindi sinusunod. Mga kapatid, napakahalaga, isa sa pinakamatibay nating pananggalang for us not to fall away is not to depart from the Word and have the Word and let the Word be a part of our life, of our lives. At yung salita na yun ng Panginoon ay nararapat pong ipamumuhay at hindi lamang po natin napapakinggan. Napakahalaga pong maintindihan natin na isa sa mga dahilan bakit po lumayo ang isang mananampalataya. Isang mananampalataya na lalamig. Hindi lang po ito basta-bastang talikod eh. Ang ibig sabihin nito ay lumalayo, nanlalamig. Yung dati mong ginagawa, yung kasigasigan mo, ang relasyon mo sa Diyos ay nawawala na. In fact, mayroon po ditong warning sa Revelation na sinabi doon na ibalik mo, bumalik ka, repent. Do the things you did at first. Dahil hindi ka na mainit. Yung first love mo ay tinalikuran mo na. Meron pa siyang sinabi, ang aklat ng pahayag na pag manatili kang ganon. May siyang sinabi, part doon sa mga warning na sa churches. Pag hindi kayo manumbalik, pag hindi nyo aayusin ang mga bagay na ito, darating ang panahon, I spit you out from my mouth. Because you are neither you are cold nor warm. You are lukewarm, neither cold or hot. I will spit you out from my mouth. Mga kapatid, kung tayo po sa ating panahon ngayon, if we continue to read the Word, to hear the Word, and live according to the Word, we are warned by these things. Na kumakapit tayo patuloy. Ano ba yung drifting or falling away? It's neglecting our spiritual duties. It is neglecting or taken for granted sa mga bagay na dapat nating gagawin na pinapagawa ng Diyos. At hindi po ito isang overnight lamang. Unti-unti po nating tinatalikuran, paunti-unti nating binabaliwala. Actually, hindi po agad-agad talikod eh. Unti-unting taken for granted. Nineglect natin ang ating prayer time. Nineglect natin ang ating devotion, ang ating pagbabasa. Kasi marami po akong narinig ngayon, nakapanghihina, wala na pong congregational worship, wala ng fellowship, kasi pinagbabawal. Mga kapatid, kung hindi aalaw na ng Panginoon yung pag-gather natin, pagbabalik muli, paano kung hindi na po ialaw? What matters most is our personal relationship with the Lord. Napakahalaga po yung ating patuloy na pagbabad sa kanyang salita. Dahil ang sabi po sa aklat ng Timothy, ang sabi po, there will be terrible times in the last days.
people will be lovers of money. Hindi na po nakafocus ang tao sa mga bagay patungkol sa Diyos, kundi nakafocus na po saan? Lovers, sa pagmamahal ng sality. Boastful, proud, arrogant, disrespectful to parents ng mga anak. Marami po siyang having the form of godliness but denying its power. Pag nagsalita ka, pag ikay ay nagsishare o nagsishare ka ng scripture, tatango-tango sa iyo, oo sa iyo. Pero mga kapatid, they are taking it for granted. Wala lang yun. Pakinggan nila. Yes, pakinggan ka. Pero yung pinaka-sense, yung pinaka-nutrient sa sinasabi mo, baliwala sa kanila. Why? Yan po ang description in the last days. Yung malapit na pong babalik ang Panginoon. Many will fall away. Many will drift away. Mga kapatid, ulitin ko po, hindi lang po ito basta-bastang pagtalikod, kundi gradual po. It is a neglecting of our spiritual duty. It is a taking for granted sa ating relasyon sa Diyos. It is a deterioration of our spiritual life. Nag-deteriorate na po. Dati-dati po napakasumikap. Dati-dati po hindi natin binibaliwala ang mga bagay patungkol sa Diyos. Pero unti-unti, bakit? Ito'y napapalitan. Ito'y napapalitan at ito'y tawag nito, may mga bagay na kumukuha ng ating atensyon. At pag hindi tayo maingat dito, unti-unti magkaroon ito ng pagpapalit. Yung mga bagay na ating pinapahalagahan noon patungkol sa Diyos ay nandyan pa naman din. Pero yung ating focus, yung ating 100% attention doon ay malaking bawas na po. At hindi po natin namamalayan unti-unti na wala na pala tayo doon. Why? Neglect, disobedience, unwillingness to hear. Darating ang panahon na wala na pong attraction sa isang mananampalataya ang salita ng Diyos. At lalo na po ang pagsunod nito. And that's the reason why marami pong unwilling. Maraming gusto pong fellowship, pero ang gusto pong pakinggan what their itching ears want to hear. Pero pagdating na po sa pag-rebuke sa sin, pagdating na po sa correction ng salita ng Diyos sa ating uri ng pamumuhay, marami na po ang umaayaw doon. At marami nagsasabi na, kaya nga ayaw kong ganyan eh. Anong gusto? Kung ano yung gusto lamang mapapakinggan at nangingiliti ng kanilang mga tainga, yan lang po ang dapat pakinggan. Gusto palaging blessing. Wala pong umaayaw sa pagpapala. Blessing. Pero pagdating sa correction, sana hindi po natin aayawan. Dahil ang correction po, doon po tayo nire-refine ng Panginoon. Doon po tayo piniprepare lalo sa kanyang pagbabalik. Dahil ang pagbabalik ng Panginoon, ano po ang babalikan niya? A church without blemish and without spot. Ang kanyang pagbabalik, ang kanyang babalikan. Ang ating pong mimithiin ngayon ay yung Christ-likeness ng Panginoon sa ating buhay. Pero paano natin ito makakamit? Ang dami pong kumukuha, ang dami pong umaagaw ng attention natin para sa mga bagay na ito. Pero but we are being warned by the scriptures. We are warned by the word of God. By the power of the Holy Spirit, we take heed of this warning not to drift away or not to fall away. Mga kapatid, napakahalaga. Una po, ulitin ko lang. Unang warning po, give utmost attention in hearing and doing the word. Not only we are hearing the word, but we have to do the word. Do what the word says. And we will obey it. At isa po yon sa pinaka shield upang hindi tayo, isa sa mga strength na hindi tayo mag-drift away. Pangalawa po, let us guard our hearts. Guard your heart. Do not develop an unbelieving heart. Anong sabi po sa Hebrews 3 chapter 12? See to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Ang unbelief, mga kapatid, pag magkaroon, alam mo po ba ang unbelief? Hindi naman to dire-diretso. Unti-unti, pag sinasalungat mo na at hindi mo na pinanampalatayahan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At marami na pong justification tayong gagawin para dito. Ay hindi, para lang yan sa ganito, para lang yan, hindi yan para sa akin, para lang yan sa mga ganito. Mag-start tayo ng unbelief. Why? Bakit nagkaroon ng ma-develop ang unbelief sa puso ng tao? Pride.
See to it. Sabi niya, may warning ang sumulat sa aklat ng Hebreo by the power of the Holy Spirit. See to it. Dapat intindihin nyo, dapat titingnan nyo, brothers, hindi po unbelievers, hindi sinners, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Ano po ang dahilan na tayo po ay mag-turn away from the living God? Because of unbelief. Ano pong unbelief na yon? Hindi na natin inintindi ang salita ng Diyos. Hindi na natin pinapakinggan, hindi pa natin pinaniniwalaan. Unbelief. Pwede ba mangyari? Pwede. Bakit nagwa-warn ang Biblia kung hindi pwedeng mangyari? Pwede. Pero ang mahalaga ngayon, kung tayo ay nakikinig sa warning ng Scripture by the power of the Holy Spirit, kapatid, maaaring hindi pwedeng mangyari sa atin. Kung malaking posibilidad ang falling away, napakalaking posibilidad at ang hindi pag-fall away. Why? If we guard our heart and we will keep it into believing in the living God. We should not allow our heart to be developed with unbelief. Mga kapatid, napakahalaga. What the Word says, it will come to pass. What the Lord says, He will do it. Kaya pakinggan natin kung naniwala po kayo, mga mananampalataya ko kay Kristo, mga kapatiran, cling to the Word and believe the Word. Have faith in the Word that what God says, He will do it. He's faithful enough to do it. Dahil ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita. See to it. Guard your hearts. Una po, give careful attention. Give utmost attention to His Word and do what He says. Not only hearing the Word, but doing the Word as well. And at the same time, pangalawa, do not allow your heart to develop an unbelief. Guard your heart. Anong sabi ng sumulat ng Psalm? Ano sabi? Put a doorpost over my mouth. Guard my heart so that sin will not come in. Hindi makapasok ang kasalanan sa puso ng taong hinahayaan niya na ang Diyos ang nagbabantay at ang salita ng Diyos ang nagbabantay nito. Kaya napakahalaga, day and night, let the word of the Lord, let it be the meditation of our hearts. Bago sa pagising, bago matulog, let the word of God ang siyang manatili sa ating mga isipan at sa ating mga puso. Sa ating pagbangon sa umaga, sabi nga ng sumulat ng awit, excited siya sa kanyang pagbangon sa umaga. Excited na naman siya na matunghayan niya ang salita ng Panginoon. Ganun po tayo dapat. In order for us not to fall away, in order for us to avoid the falling away, the drifting away, napakahalaga po ang meditation ng ating puso ay salita ng Diyos. Mga kapatid, guard your heart. Do not develop an unbelieving heart. Sabi po sa Hebrews 13, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ano daw? May tendency po na magkakalos ng puso. Guard your heart. Do not develop an unbelieving heart. Napakahalaga. Pangatlo, una po, let us give an utmost attention in hearing and doing the word. Pangalawa, guard our hearts. Do not let our heart to develop an unbelief. Pangatlo po, do not allow your heart to be calloused by sin. Hebrews 3, ulitin ko lang po, 3:13, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Alam mo ba, mapandinlang, mapandaya ang kasalanan. Papaniwalain ka na okay lang yon. At wag po tayong madaya doon sa confessed sin. Hindi po nakipagpatentero at nakipaglaro ang Panginoon pagdating sa kasalanan. Sin is sin. And God hates sin, but He loves the sinner. But we see to it na hindi tayo yung tipong nagkasala, mayroon namang available na forgiveness. Mga kapatid, ang Diyos ay puno din po ng hustisya. Puno ng pagpapatawad, pero puno ng paghustisya.
Once alam natin nagkasala tayo, we'll confess it before our God. At hindi po tayo natatapos sa confession. Marami naman po nag-confess. Madali, lalo na po pag nahuhuli na, aamin po yun, i-confess yun. Oo po, ginawa ko yun. For the next time around, gagawin na naman po ulit. Anong ibig sabihin nun? Unrepentant heart. Ano po nagpapakalos sa puso ng isang tao? Isang mananampalataya. Pangatlong warning, do not allow your heart to be hardened. O do not allow your heart to be calloused by sin. Alam niyo pag may kalyo na, anong naramdaman pag may kalyo na? Wala ka nang naramdaman, kapal na eh. Pag yung paa mo, talampakan mo, marami ng kalyo. Pag umapa ka doon sa matitigas, hindi mo na mararamdaman yung tigas. Bakit? Matigas na yung paa eh. Ganun po yung nangyari sa calloused heart. Hardened heart. Anong nagpapatigas sa puso ng isang mananampalataya towards God, towards the fellow man? Anong nagpapatigas? Hindi makapagpatawad. For so many years, nagkiklaim na believer, nagkiklaim na follower, nagkiklaim na Kristiyano, pero hanggang ngayon hindi makapagpatawad. Bakit? Calloused ang puso. Ayaw magpatawad, matigas na ang puso. Anong nagpapatigas sa puso? Unforgiveness, pride. Ano ba nagpapatigas sa puso ng isang tao? Kasalanan. Pag tayo po ay nagiging kampante na at natutulog na lang po tayo, na alam, wala tayong assessment sa buong maghapon. Kaya napakahalaga ito bago po natin ipikit ang ating mga mata sa gabi, sa ating pagpapahinga. Napakahalaga po na magkaroon tayo ng assessment. Lord, what I have done for the whole day? Panginoon, mayroon po ba akong naakabyado? Hallelujah. Nakipag-usap ba tayo sa Diyos na, Panginoon, mayroon ba akong binitawang salita na hindi nararapat bitawan? Mayroon ba akong salita na dapat ko sanang bitawan pero hindi ko binitawan? Mayroon ba akong dapat gawin na hindi ko ginawa? Mayroon ba akong nagawa na hindi ko dapat gawin? And let the Holy Spirit remind us all these things. Bago po natin ipikit ang ating mga mata, magkaroon sana tayo ng evaluation for the whole day. Hindi lang evaluation ng every new year, nagkaroon tayo ng self-assessment, nagkaroon tayo ng self-evaluation. Hindi lang po every new year. Hindi lang po sa pag-change ng taon tayo nagkaroon ng self-evaluation and self-assessment, self-examination. We will allow the Holy Spirit examine our hearts every day. Before we close our eyes to rest, let us call upon God. Let us call upon the Holy Spirit. Holy Spirit, reveal to me if there's any sin, if there's anything na nagawa ko hindi ko nararapat gawin. Pwede mo bang i-reveal sa akin at hingi ko ng kapatawaran? At yung paghingi ng kapatawaran, mga kapatid, kasama po doon ng repentance. Turning away from that sin. Turning away from that sin and turn to God. Ang repentance po ay hindi lamang hanggang doon sa pagtalikod ng kasalanan. Dahil kung hanggang talikod ka lang sa kasalanan, may tendency na balikan mo. Kailangan mong sa pagtalikod ng ating pagkakamali at kasalanan, harapin natin ang Diyos. At hihingi tayo sa Diyos ng kanyang habag at awa upang makapagpatuloy tayo makapamuhay na hindi na po natin mauulit pa yung ating pagkakamali. Hindi ko sinasabing hindi na tayo nagkakasala at hindi na tayo nagkakamali. Pero yung ating parang nakipagpatentero na lang tayo sa kasalanan at parang wala nang dating sa atin ang pagkakamali natin. Mga kapatid, there's something wrong with us. Wala po tayong repentance. At yung unrepentant heart, yan po ang nagpapatigas ng puso. Do not allow, pangatlo pong warning, do not allow your heart to be hardened or to be calloused by sin. Instead, with boldness and with humility, we come before the throne of grace, asking God to forgive us, to cleanse us from all unrighteousness, for He will wash away all our sins. Mga kapatid, at makapamuhay tayong may pananagumpay kung tayo po ay palaging namumuhay na ayon sa kanyang kalooban, at we will not allow sin to dwell in our body, in our beings, in our heart. Do not let allow. Our body is a temple of the Holy Spirit, and we will not allow sin to use our body to gratify the sinful nature of the flesh. We will not allow sin. We will not allow the flesh. We will not allow sin to gratify its sinful nature, but we will allow the Holy Spirit to guide us to live according to the Lordship of Jesus Christ sa buhay natin. And we are aiming, it is our goal to live
in Christ likeness until He comes. Mga kapatid, napakahalaga. Pang-apat po, na warning. To hold fast and faithful till the end. Kung ano yung inumpisahan ng Panginoon sa buhay natin. Yes, He is faithful. He is faithful. Tatatapusin na yun hanggang sa kanyang pagbabalik. Pero tayo po, mayroon po tayong responsibilidad to hold fast and faithful to the end. Hebrews 13:14, basahin ko lang po. We have come to share in Christ if we hold firmly till the end the confidence we had at first. The salvation we receive, the promises that we receive from Him, mga pangako ng Panginoon, we will hold fast to it. Hebrews 6:11, we want each of you to show this some diligence to the very end in order to make your hope sure. Mga kapatid, napakahalaga na huwag tayong bumitaw. Huwag tayong bumitaw at bumitiw kung ano yung pinanghawakan natin. Ang katotohanan ng ating kaligtasan, ang katotohanan ng ebanghelyo ng kaligtasan, we will hold it fast till the end. Huwag tayong bumitaw kahit anong hirap ang ating pagdadaanan. Kahit ano pang sitwasyon, huwag tayong bumitaw. Ang ating pananampalataya ay patuloy nating pag-itingin, patuloy nating palakasin ang ating mga spiritual na buhay upang tayo po ay makapamuhay at madatnan tayong faithful sa kanyang pagbabalik. Napakahalaga po na maintindihan natin ito. Ang falling away, it happened once and it can happen again. And even many times. At mayroon pong iba na nag-fall away na. But they were restored. They were once restored. At it can happen to any one of us. The falling away. Mayroon pong nare-restore. Mayroon pong nakapanumbalik. Ang falling away, ulitin ko po, ay hindi po basta-basta lamang. Bihira lang po ang overnight na pangyayari. But the path to departure, mga kapatid, oftentimes is gradual, hardly noticed by those involved. Hindi mo na malayan. Isang araw, 2 araw, 1 linggo, na wala nang salita ng Diyos sa buhay mo. Parang okay ka lang, nabuhay pa naman eh. Okay lang naman, nakapakinig pa minsan-minsan. Mga kapatid, ulitin ko po, the path to departure is usually gradual. And the person involved or the believer involved almost hindi niya ito manonotice. And it hardly noticed by the one involved. Nag-umpisa pa ito sa mindset. After the mindset, nagpa-pattern ito sa mga sinasabi. And hanggang dumating sa punto na hindi niya namalayan. He was falling or she is falling away. Napakahalaga po na maintindihan natin na we are warned. Una po, we are warned to give an utmost attention in hearing and doing the Word of God. We will guard our hearts and will not allow unbelief to stay, to dwell in our hearts. Pangatlo po, huwag po nating hayaan ang ating puso. Do not allow our heart to be hardened or to be calloused by sin. At pang-apat, hold fast and firm. To hold fast and firmly. To hold fast and be firm till the end. Napakalaga po ito. Mga kapatid, if you're hearing this morning, at sa tingin mo ay parang I'm drifting away, there's still hope. Palagi pong may pagkakataon ng Diyos na ibinibigay sa atin. The only solution that has hope of working for those who are falling away, ang salita pong restoration. Nalala niyo po si Ezra, nung binasa ni Ezra ang salita ng Diyos, ang scripture, sa Nehemiah chapter 8 verses 1 to 18. Nakatayo lahat ng mga tao habang binabasa ito ni Ezra.
Alam mo ba, nag-umpisa sila ng daybreak, natapos po sila ng noon time. Nakatayo si Ezra binabasa ito. People were mourning, people were crying. Napakatagal na pong panahon na hindi nila narinig yung salita ng Diyos. At matagal na pong panahon na halos tumalikod na sila nito. Hindi na nila halos naalala ito. Bakit? Busy na po ang kanilang mga buhay. Ito binangyari during the time in the book of Nehemiah. Na halos, alam mo, after nila ma-rebuild yung walls ng Jerusalem, chapter 8 ng Nehemiah, tinawag po si Ezra, the scribe or the priest, to read the word of God. Nung habang binabasa ito ni Ezra, the people were crying. They were mourning. Sabi nga ni Nehemiah, huwag kayong mag-mourn. This is a day of celebration. Bakit? Yun yung time na restore po sila. Na-restore yung kanilang observance. May mga feast sila na nakalimutan. Hindi na nila inintindi. Mayroon po silang mga feast na dapat nilang i-celebrate. Hindi na po nila inintindi. Why? They were busy with their lives. All kinds, all sorts of stuff na pinagkakabisihan nila, na nila, nakalimutan na nila ang salita ng Diyos. Pero nung binasa yun ni Ezra, grabe yung conviction sa kanila, and they were being restored. Mga kapatid, napakalaga na maintindihan natin na ang solusyon po ng falling away ay restoration. At yung restoration mangyari lamang to the Word of God. Go back to the Word of God. Go back to the Word of God. Kahit hindi yun, parang halos yung panlasa mo, wala kang panlasa sa salita ng Diyos, pilitin mo na namnamin ito. Pilitin mo isubo ito sa buhay mo. And from then on, naniniwala po ako, as the scripture says, we will be restored. You and I can be restored to the Word of God. Like John the Baptist, napakatagal, 400 silent years. Ano ibig silent years? Wala silang naririnig na salita mula sa Panginoon. 400 years, silent nga ang tawag doon. Wala silang naririnig. Pero nung nag-prepare na si John the Baptist prepared the people for the coming of the Lord, the coming of Messiah. Piniprepare ni John. Ano ka mo? Pinapatag niya ang mga bako-bakong daan, preparing the way of the Lord, restoring the hearts of the people back to the Word of God. Muli napakinggan ang mga salita ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga. Restoration. One can only be restored by hearing again the Word of God. The Word of God, ang Word of God is living and active. Like a double-edged sword, it penetrates even to the dividing soul, joints and marrows. It judges the thoughts and hearts of men. Mga kapatid, naniwala ko sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At walang ibang pinakamakapangyarihan na makapagbago ng isang tao, kundi ang salita ng Diyos. Kaya, kung ikaw ngayon nakikinig, if you're falling away, only the Word of God can restore you. Go back to the Word of God. Go back to the Word of God. Hindi find time, make time to read His Word, to meditate on His Word. Kahit wala ka pang panlasa, ang tao pong galing sa sakit, hindi po agad-agad magkaroon ng panlasa. At tuloy-tuloy mo lang i-meditate, tuloy-tuloy mo lang. Ang sabi nga ni Jeremiah, when I heard your word, I ate them. They were my soul's, they were my heart's delight. For I bear your name, O Lord God Almighty. Nung matunghayan niya ang salita ng Diyos, kinain ni Nehemiah, ni Jeremiah ang salita ng Diyos. Kahit po minsan sa umpisa wala po tayong panglasa, patuloy lang po nating namnamin, patuloy lang po nating kainin ang salita ng Diyos, and time will come, masasanayan at magugustuhan na po natin ito, at marunong balik po ang ating spiritual na kalakasan, and we will be restored. Taking heed to the Word of God is the only way to prevent from falling away. Hearing the Word of God, taking heed of the Word of God is the only way to prevent us from falling away. Napakahalaga po nating maintindihan ito. And restoring ourselves back to the Word of God is the only way to return from drifting. Restoring ourselves back to the Word of God is the only way to return from drifting or from falling away. Ulitin ko po mga kapatid, taking heed to the Word of God is the only way to prevent. Taking heed to the Word of God is the only way to prevent us from falling away. And restoring ourselves back to the Word of God is the only way to return us
from drifting or falling away. Muli po, isang mapagpalang umaga. Dalangin ko po, as we close, can we pray? Panginoon, marami pong salamat. Salamat o Diyos sa mga warnings mo. Salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin. Panginoon, kung kami man po ay nasa sitwasyon of falling away or drifting away, let your word remind us. Let your word, Panginoon, ang mag-restore sa amin. At may pagpakumbaba kami, Panginoon, na babalik muli. Babalikan muli, babasahin muli, namnamin muli, ipamuhay muli, pakinggan muli ang iyong mga salita. And for it then, Lord, we will get back again. We will be restored again. Maraming salamat, O Diyos. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa paalala mo. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.